Kevin Kiambao na pagkamalang NBA player ng ASEAN Morocco team. Tunay nga ba ang usapang NBA Summer League para kay KQ? Paano nga ba ang dating sentro na convert sa shooting guard? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga brody. Unahin natin ang sa NBA Summer League. Alam ko maraming nagduda sa kumalat na balita patungkol dito. Paano ba naman kasi nasa Pinas lang si KQ tapos biglang nagka-interest ang isang NBA team sa kanya? Nung una nagduda rin ako kaya nga hindi ko muna ginawa ng video para makasiguradong hindi masasayang ang effort natin kung sakaling hindi ito totoo. Lalo na maglabas ng balita ang One Sport na mismo ang head coach ng SGA na si Coach Chu ay itinangging walang ugnayan si KQ at ang New York Knicks ngayon. Pero tila may nakahandang bala ang promotor na malaking pasabog na to na si Sir Snow Badwa nang ilabas niya ang interview niya kay Kevin tungkol sa tila isang malaking opportunity na magpapagulo ng isip ni KQ. Paano yung Dubai mo? May alo ka pa sa UAE Hindi ko pa alam. Sobrang gulo na isip ko ngayon. Sobrang hindi ko maintindihan lahat ng mangyayari. Blessing after blessing. Kaya nga grabe yung blessing na natanggap mo sa sa laro dyan, Sobra. Binigyan ako ng chance si Coach Charles at ni Coach Brian, ni Coach Lopez. Pag-iisipan ko muna this coming few months. Nilabas to ni Sir Snow matapos mabash ng Pinoy basketball fans na fake news raw ang kanyang inilabas na balita tungkol sa pag-scout ng New York Knicks kay KQ. Sa tingin ko mga brody, may posibilidad naman talaga ang ganitong bagay ngayon para kay KQ. Unang-una, ang unang target talaga ng mga NBA teams ay mga collegiate players. Pangalawa, hakot award si KQ last year, PBA D-League MVP plus champion, UAAP Season 86 Mythical 5 Season MVP Finals MVP champion. Tapos minsan na rin na-recognize ng FIBA ang talento ng ating kababayan. Hinangaan to ng FIBA sa mga malayukis na passing skills ni KQ noong FIBA Asia Cup 2022. Ganyan kaingay ang pangalan ni KQ sa Pilipinas noong 2023. Sinabayan pa niya ng efficient na laro sa Dubai, averaging 18.6 points, 3.8 rebounds at 2.4 assists per game, with leading the 3-point field goal percentage 60.6 sa buong elimination round ng tournament. Panglima din siya sa pinaka-efficient sa field goal na 56%. Kaya sa madaling salita mga brody, hindi imposible na ma-scout talaga siya ng isang NBA team. Sa ngayon, huwag muna tayo mag-celebrate na sobra dahil tinitignan pa lang naman ng New York Knicks si KQ. Kumbaga wala pang official offer or invitation mula sa NBA team. Kaya sana ay makakuha ng SGA ang kampyonato sa Dubai Dahil malaki ang chance na isa si Kevin sa mga MVP candidate. Makakatulong yan lalo para mas tumaas ang interest ng New York Knicks sa kanya o kung pala rin, pati may dumagdag pang NBA team o kahit anong overseas offer para kay KQ. Pero paano nga ba ang dating sentro noong high school ay naging epektibong guard player ngayon sa international competition? High school pa lang nagagawan ko na ng video update itong si KQ. Noon may skillset na talaga siyang pang forward kahit na siya ang main sentro ng NU, habang si Tamayo ang 4 dahil mas advance ang galawan noon ni Tamayo kaysa kay KQ kahit nga na mas matangkad si Tamayo. At during pandemic, nasubaybayan ko ang ilan sa mga workout ni KQ na ipinopost niya sa kanyang social media account na magpapabago ng kanyang laruan pagdating sa college level. Para sa akin, isa sa nagpalabas ng wingman ability ni KQ ay ang paglalaro nito sa ligang labas. Kahit na siya ang pinakamatangkad madalas sa paglalaro nito sa mga ligang labas, mas nilalaro niya ang ibabaw kaysa sa nakasanayan niyang ilalim. Parang ginawa niyang training ground yung ligang labas para mas masanay siya maglaro bilang wingman. Tapos nabigyan pa ng chance na makapag-focus sa pagiging wingman na maglaro ito sa DLSU. Nakatulong din yung pagre-recruit ng Green Archers na malalaking player para hindi mapilitan si KQ na maglaro ulit sa 4 o 5. At muling napaganda si KQ nang kunin nito ng SGA. At hindi inaasahan ng lahat na hindi mahilig si Coach Chu at ang kanyang coaching staff sa mga natural point guard na sila lang yung mga kukuha ng assist at magpapatakbo ng plays. Dahil sa napapanood natin ngayong mga brody, si Jordan Heading ang point guard na shooting guard ang laruan sa Gilas. Pero combo guard naman talaga to noong college days niya sa USNCAA. At si Kevin nga ang tumada yung shooting guard starter ng team. At dahil sa simpleng paglalaro ni Kevin at sa pagiging unselfish player at efficient, nagagampanan ng maayos at naibibigay niya ang kailangan ng SGA bilang shooting guard, lalo na ang kanyang outside shooting. Kaya gaya ng sabi ko noon sa ating video bago ang tournament, maganda ang napili ng SGA ng mga import dahil hindi ito mga offensive player, more on depensa at mga team player ang mga ito. Kaya nagsashine ng mga locals natin pagdating sa opensa dahil hindi nila kailangan mag-give way sa import dahil more on team play ang SGA para sa opensa.
So ayun lang mga brody, sa ganda ng inilalaro ng mga Locos natin, tiyak na makakatulong ito para sa kanilang mga karir dito sa Pilipinas. At alam niyo ba mga brody na mukhang napagkamalan ng NBA player ng Asil Morocco team na kalaban ng SUA sa quarterfinals si Kevin Gambao? Makikita yun sa kanilang post sa Instagram account na may caption na NBA players Dwight Howard, Andre Robertson, Mackenzie Moore, and Kevin Gambao kontra sa kanilang koponan. Kayo mga brody, anong masasabi niyo sa New York Knicks ni KQ? Posible nga ba ito o hindi? Komentin niyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets. Bye bye.